una sa lahat, pasalamatan natin ang Diyos pagkat siya ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Okay, sa Matthew chapter 11 verse 28, sinabi ng Panginoong Hesus na lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan ng iyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Okay, bago ito sinabi ng Panginoon ay sinumbatan niya ang mga bayang di nagsisisi, ang mga bayang ginawaan ng Panginoon ng mga miracle, ngunit hindi sila nagsisi at hindi sila naniwala sa Panginoon. Sa Matthew chapter 11 verse 27, nasusulat na ibinigay na sa Panginoong Hesus ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakikilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. At sinabi ng Panginoon na lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan ng iyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Sinabi ng Panginoon na pasanin ninyong aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So ang kapahingahang sinasabi ng Panginoon, ito'y para sa kaluluwa. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Lumapit meaning magsisi, tumalikod sa kasalanan at maniwala sa Panginoon. Ang mga kasalanan, ito'y mga pasaning nakabibigat sa kaluluwa at katawan. Dahil sa kasalanan, ang ating kaluluwa ay nagkakasakit. Kapag ang kaluluwa ay hindi healthy, hindi rin healthy ang katawan. Nagdaranas ng depression at iba't ibang uring sakit ang katawan. Sa mga awit chapter 38, nasusulat na dahil sa sala ko, sala means sa kasalanan, ako'y nagkasakit, ako'y nalulunod sa taglay kong sala. Sa dinarami-rami ay parang baha na, mabigat na lubha itong aking dala. Parang bakukang na itong aking sugat, dahil sa ginawa kong di marapat, wasak na at kuba ang aking katawan. So dahil sa pagkakasala, ang kaluluwa at katawan ay nagkakasakit at nagdaranas ng hirap. Sa mga awit 63 verse 1, nasusulat na dahil sa kasalanan, ang kaluluwa ay uhaw at parang tuyong lupa na ang tubig ang siyang lunas. So dahil sa kasalanan, ang kaluluwa ay nauuhaw at parang tuyong lupa. Tuyong lupa ito dahil sa walang ulan. Ulan sa Biblia ay blessing. So ang kaluluwang parang tuyong lupa ito dahil walang blessing. So minsan hindi namamalayan ng tao na ang kanyang kaluluwa ay nabibigatan at nakukuba dahil sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Kaya sinabi ng Panginoon na lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan ng iyong pasanin at kayo pagpapahingahin ko. Itong mga pasanin ay mga hirap at sakit na dinaranas ng tao dahil sa pagkakasala, dahil sa paglabag sa Diyos. At sinabi ng Panginoon na pasanin ninyong aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ang pamatok na ito, na sinasabi ng Panginoon, ito ay ang kanyang mga aral at utos na itinuro niya sa atin. Pag-aralan natin ang kanyang mga aral at utos at sundin natin upang tayo'y magkaroon ng kapahingahan sa ating kaluluwa. Ang pagsunod sa mga tuntunin ng sanlibutan ay nakakapagod. Ito ang mga nakabibigat sa atin spiritually and physically. Ngunit ang pagsunod sa tuntunin ng Panginoon, ito ay nagbibigay ng kapahingahan at kaginhawahan sa ating kaluluwa. Ang tuntunin ng Panginoon ay maginhawa at magaang dalhin. Sa mga awit chapter 19, sinasabi na ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Walang kulang means perfect. Ito ay utos na dulot sa tao ay bagong buhay. Ang tuntuning ibinigay ng Panginoon ay wastong utos, liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong idudulot. Ito'y masigit pa sa ginto na maraming nagnanais, mas matamis pa kaysa pulot or honey. Ang utos ng Panginoon ay mayroon gantimpala kapag aking sinusunod.